Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagyayabang na naman itong mga Duterte, dahil po mga kabunyog, nagiging kampante na naman po itong sina Sara at Baste sa kanilang sitwasyon ngayon. Tulad nitong si Sara, sa kanyang nalalapit na impeachment trial nito doon sa Senado, na kung saan doon siya hahatulan kung mananatili pa ba siya bilang isang vice-presidente, at ito naman si Baste, nagyayabang din. Dahil po mga kabunyog, sabi po kasi nitong si Baste, hindi pa raw pinapanganak ang tatalo kay Rody Duterte. Ang tinutukoy po niya dito ay ang kanyang amang si Digong Duterte. Anyway, para po sa mga sinabi nitong dalawa, panoorin po natin ito. Ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. More than confident, ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga abogado sa napipintong impeachment hearing. Ayon sa bise, base sa pakikipagpulong sa kanyang legal team kamakailan, tiwala ang mga ito na mapapanalo nila ang kaso. Hindi na niya idinetalye ang mga paghahanda sa napipintong pagdinig. Ngunit kampante rin aniya siya sa kakayahan ng mga ito base sa kanilang ginagawang trabaho. Hindi ko naman masabi kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment, pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko, at sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Muli rin niyang ipinaliwanag ang pag-iendorso kina Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar. Ito'y matapos sabihin ng ilang kongresista na ang hakbang na ito ni VP Sara ay isang paraan upang maseguro ang maraming kakampi sa Senado pagdating ng paglilitis. Yun ang obligation ko sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga, kaibigan ko, si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng dalawang kandidato yung 10 dahil as a voter, tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators. Dagdag pa ni VP Duterte na ang pagpili kay Senator Marcos at Representative Villar ay tugon sa hiling na tulong ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na buuin ang senatorial slate ng PDP laban. Una na niyang sinabi na naniniwala siya na mayroong common vision para sa bayan ang dalawa. Hangad umano ng mga ito na gawing payapa at masagana ang Pilipinas, at naniniwala rin si VP Sara na kaya nitong buwagin ang aniyay political division sa bansa. Ang hugpong sa taong lungsod, ang bunga ko ni Rody Duterte, hugpong sa taong lungsod, unya ipakita nako nga talawan ko unsang klaseng mayor ko para sa inyong mga dabawin nyo. Hindi man problema. Wa may sayop gyud pod unta kung politika lang, pero kanang mangidnap na silang tao, mag-andam sila eroplano, isakay nila, dili wala sa saktong proseso, ipadala nila laing lugar, lahi na nga storya. Binuang na gid na siya. No sige lang, na may eleksyon, dali ra mamakit-an nya kay bawo mo. Ako gatuo ko nga wa pagyud na tao. Ang usa ka wa pa na tao, ang tao nga mopilde kang Rody Duterte. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Sara at Baste Duterte. Ang kakampanti nila at tila hindi nila iniisip ang malaking problema na kanilang kakaharapin sa darating na panahon. Halimbawa nito itong si Sara Duterte. Nagpapakampante siya na mananalo siya sa gaganapin na impeachment trial nito sa Senado. Hindi niya iniisip ang mabibigat na ebidensya na hawak ngayon ng mga magiging prosecutor niya, dahil malinaw naman po sa sinagawang good governance ng Kamara na maraming irregularidad at hindi maipaliwanag na pagkawala ng pera sa confidential funds nitong si Sara. Noong namumuno pa ito sa DepEd,
Doon pa lang sa mga ebidensyang iyon tila mahihirapan ang mga abogado nitong si Sara na depensahan siya. At yung sinabi ni Baste Duterte na hindi pa pinapanganak ang tatalo kay Digong Duterte, diyan siya nagkakamali dahil yung palang pagpasuko at pagpapunta kay Digong sa ICC. Di ba isa na yung talo kay Digong? Kampanting-kampanti pa sila noon na hindi makakapasok ang ICC dito sa Pilipinas at hindi mahuli itong si Digong, pero ano na ngayon ang nangyari? Di ba nandoon na si Digong sa The Hague nakakulong doon sa ICC? Ibig sabihin noon ay natalo na si Digong. Anyway, kaya tama itong sinabi ni Congresswoman Arlene Brosas ng Gabriela Party List na wag pakampanti si Sara dahil malakas pa ang mga ebidensya laban sa kanya. Ito mga kabunyog, panoorin po natin itong mga sinabi niya. Opo. Ma'am, ang sabi po ng mga abogado ng Vice Presidente ay maabsuelto. Kumpiyansa sila na maabsuelto yung mga kaso na isinampa laban sa Vice President, yung mga reklamo na inihain laban sa Vice President. Your reaction to that, ma'am? Oo nga, narinig ko nga yung sinabi ng Vice Presidente, no? Actually, ang reaction namin dyan, hindi talaga papasa, no? Sa mga mamamayan, yung mga sinasabi nila. Kasi hindi na ipapaliwanag yung mga peking pangalan, peking resibo, tapos kung saan talaga, no? Pinaldas yung pera ng taong bayan na in-expose na namin from the very beginning pa lang. Kaya tingin po namin, hindi po pwedeng maging confident kung hindi nga maipaliwanag. Talagang parang may certain arrogance na ipinapahayag sa atin na hindi ipinapaliwanag. Kasi pa lang yan impeachment trial pa lang yan. Diyan pa lang lalabas yung lahat ng mga ebidensya, di ba? So, kaagad-agad, meron na agad silang konklusyon. So parang diluluto yung gano'n. But anyway, nagre-ready naman po yung 11-man team ng prosecution ng House of Representatives. At naniniwala naman ako, confident naman din po ako na ang mga prosecutors natin ay mula sa House of Representatives ay naghahanda at nag-aayos ng lahat ng mga kailangan. Kasi ito ay ever since pa nung mga hearing, lumabas na yung mga testamento at marami pong mga lumabas doon. Kung babalikan natin ang mga expose na kailangan talagang malaman ng taong bayan. Kasi at the end of the day, yung mga tao naman po yung dapat makakita ng mga lies and manipulation na ginagawa at ginawa ng previous na sa confidential funds ng Vice Presidente. Kaya nga siya may Opo, pero masasabi po ba, ma'am, na itong mga ganitong klaseng pahayag ay talaga namang ang target ay ma-impluensyahan o ang tawag mo doon, Robert, masway yung mga ang taong bayan na ito na ang ating mindset, mananalo sila at malulusutan ni VP Sara ang impeachment cases niya? Yes, oo. Kaya nga po sabi natin, kailangan talagang maging mapagbantay, vigilant ang taong bayan. Kasi narinig naman natin at nakita, nasaksihan naman natin doon sa mga pagdinig kung ano talaga yung lumabas, di ba? Nakita nyo naman, 125 million in 11 days. Saan naman talaga yun? Saan naman po talaga tayo nakakita ng ganun kabilis yung pagwaldas ng pera ng taxpayer to taxpayers money ito. Ma'am, tapos yung pa po, yung mga resibo, yung mga ito po yung mga yung mga mansion na actually hindi nga natin alam kung mansion yung yung nirentahan kasi milyon-milyon yung mga renta na na safe houses. Tapos yung mga pangalan ng mga tao na parang grocery items, kailangan pong maipaliwanag yun sa taong bayan. So at the end of the day, taong bayan pa rin naman po ang titingin yan. At tingin ko po, makapagdidesisyon ang mga tao, ano man ang maging resulta ng eleksyon. Kasi gusto nga sana natin ngayon talaga magkaroon ng trial, but then hindi yun nangyayari. Inire-ready daw nila yung Senate, pero sinasabi
na sa pagpasok pa lang ng pagkatapos ng election, kaso, no, ng Senate itong impeachment trial. So, tingin po natin, oo, malamang, no, mga manipulasyon ito ng mind conditioning at dapat talagang mulat, no, ang mga tao sa ginagawang ito ng mga nasa kapangyarihan. Pero ma'am, kayo ba naaral na ninyo, nakita na ninyo yung mga possibility kung bakit hindi nila direktang sinasagot? Kasi baka may strategy sila, di ba, or paraan or what, we don't know kung ano yung gusto nilang paraan ng pagsagot para dyan. Kasi kung ganun sila ka-confident na sinasabi nila na hindi, kaya namin lusutan yan, yung mga milyon-milyon na sinasabi nyo na yan, yung mga pagkain na yan, yung mga groceries na yan, o kung sino-sino, kaya namin yan lusutan lahat. Kayo ba naaral na ninyo kung paano nila po pwede na sagutin? Baka kasi may bala sila eh. Oo. Alam mo kasi, kaya ganyan, parang may impunidad kasi sa atin, di ba? Parang wala naman sa atin talagang seryoso, no? Na napapatunayan na anong tawag dito, na convict agad, ano? Or kung na-convict man, napapakawalan din. So parang napakabilis ng mga cases natin, lalo na sa graft and corruption, kapag na nasa mga pinakamatataas na posisyon sa kapangyarihan. Kaya ganyan ka-confident yan eh, kasi hindi tayo makapag-sample talaga nung Kung pag-aaral naman doon sa mga ebidensya, sa totoo lang po, pinakita naman ng Commission on Audit, ng COA, ng mga papers po, at mga documents na meron sa House of Representatives na talagang matibay ito, no? Yung mga ebidensya na ipinakita. Ngayon, kung meron po silang lusot, di syempre, sa trial na lang talaga natin yan masasaksihan. Kaya po malakas din naman ang loob namin na ito ay aabangan ng mga tao. Kasi we owe it to the people, no? Na makita nila kung ano talaga yung klase, no, ng mga argumento na meron para makapagdesisyon ang mga tao, no, na ito ba ay karapat-dapat at karapat-dapat ba na manatili bilang vice-presidente ang isang katulad niya, di ba? Karapat-dapat ba na mag-manipulate pa ito o tumagal pa ito sa posisyon o magkaroon pa ng panibagong posisyon dahil sa kanyang mga ginawa, di ba? So, dun pa lang po natin sa trial talaga yun makikita. And we have the evidence. Okay. Pero hindi din po kaya yung mindset ng ating mga kababayan na sige, ngayon lumabas yung mga pangalan na yan, pinagpiestahan, pero ano lang, saglit lang, makakalimutan na nila at hindi na mapapag-usapan ulit. Hindi po natin dapat makalimutan yun kasi paulit-ulit natin gagawin yan, ibig sabihin. Kaya kailangan po talaga natin yan tingnan ng mabuti, abangan yung mga ganyan. Hindi, sabi nila, maiksi lang yung natin, yung pag-alala. Pero totoo lang, yung akumulasyon ng napakaraming pag-alala natin na yon, tayo din naman yung maniningil pagdating ng araw. Kaya tingin ko po, hindi naman siya ganon. Yung marami nating naranasan, yung collective nating naranasan, narratives po yun na kailangang tugunan at dapat mag-respond dito yung mga, lalong-lalo na, yung mga uupo, no, sa susunod na eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon na ito. Yan. Okay. Meron ka pa, partner? Okay na ako. Okay na. Oo. So, good luck na lang po. Bantayan natin kung ano magiging sagot talaga. Kailan nga ulit magsisimula yan? Baka nakakalimutan na ng marami? Baka po itong right after ng election. So, meron pa kaming 2 session. Inaabangan po natin na maayos yun, na magsimula na agad, no, nitong June. Yun na po yan. Okay. Yan. So, thank you, Robert. Thank you, Doris. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas.
Pilipinas ang bunyog isisigaw.